Iwan ka, kahit hindi kilala yung anak mo, giliw na sa anak mo pagka nakita. Pero kung inis sa'yo, hawa na agad ang yung anak. Kaya napakagandang pamana sa ating mga anak, yung magandang pangalan, yung hindi ka abusado, hindi ka kinakatakutan ng kapwa pag nandiyan ka, talagang natatakot sila dahil baka ka mag-abuso. Wala ka maiuwing biyaya sa mga inakay na naghihintay sa iyong pugad. Kailangan ng tao, inaayos siya ang kanyang personalidad. So may mga nagdarahop dahil sa mga bagay na hindi nila kaya na kontrolin. Pero may mga nagdarahop dahil sila'y hamak, dahil sila'y asal hayop, hindi sila pinagpapala ng langit. There are people who are subhuman because there's no nobility and no dignity in their character, in their dealings, and in their ethics. Nakakadala, nakakasawa, at nakakayamot tulungan. Kahit ka naman makadiyos, tao ka pa rin magsasawa at mayayamot. Some causes of poverty are beyond us. Let us be prayerful and dependent on God in such cases. Psalm 9:10, those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Sa mga nagpapahirap sa atin na lampas sa ating abot at hindi natin kayang kontrolin, ipasa Diyos natin, mga kapatid. But most causes of poverty are self-made. There is something we can do about them. They can be remedied, they can be avoided through godly conduct. And some causes of poverty are not only self-made, but are even institutional. There are so many institutions that are giving to the needy. There are very few institutions who are giving to the deserving. So pagka needy, ang daming mga tumutulong dyan, mga NGO, ang daming mga charity, ang daming kung ano-ano. Pero may tumutulong ba sa deserving? Yung konting puhunan mo, napapalaki mo, may nagpapautang ba sa'yo para mas palakihin mo yung puhunan mo? Konti. Merong konti. Like CCT does it, the Center for Community Transformation, microfinance. Pero patunayan mo muna na tatagumpay ka sa maliit na negosyo para kanila tulungan na palakihin ng konti ang negosyo. Pero karamihan ng pagbibigay din ng mga institusyon, nagbibigay lang sa nangangailangan, hindi doon sa deserving. So para ka rin naglalagay ng tubig sa butas na balde, mamaya wala na uling laman. Dapat tayong magbigay sa mga nangangailangan. Turo yan ng Diyos. Lalo't sila'y sobrang tanda, sobrang bata, o sobrang hina ng katawan. Pero sabi sa Bible, if anyone does not work, he should not eat. Kung kaya naman niya na kumita pa at kaya niya na pakainin ang kanyang sarili, huwag siyang kupkupin. Dapat siya ay kumilos. Pero meron tayong dapat tinutulungan talaga. At kahit naman yung malalakas, tinutulungan natin yan paminsan-minsan dahil may panahon ng kahinaan, pero hindi naman panghabang panahon. Hindi naman yung ang laki-laki ng kapatid mong lalaki, ang mga muscle ay gumagalaw-galaw pang ganyan at ang dami-dami mga tato, tapos ate, pingin pang-load. Sabi, dapat ay hampasin mo ng araro yung kapatid mo na yan. Ano pingin pang-load? Ang laki-laki ng muscle mo dyan, wala kang ginawa kundi magpalaki ng muscle sa harap ng katawan, tapos pang-load lamang, wala ka. Matthew 25, 28 to 29. Yung binigyan ng Diyos sa mga puhunan, may malaking ibinigay, may gitna, may maliit. Yung malaki, pinalaki. Yung gitna, pinadoble. Yung maliit, walang ginawa. Anong sabi niya? Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito, ha? Sabi yung wala na, agawan nyo pa. Dahil yung konting wala niyan, lalong magkakawala-wala dahil bulagsak yan eh. Yung marami, sa kanya nyo ibigay ang pagpapala dahil marunong siyang magparami. Ba't nyo ibibigay sa bulagsak? Ba't nyo ibibigay sa nagtatapon? Ba't nyo ibibigay sa walang pakinabang? Kahit yung puno na ayaw mamunga, sabi ng Panginoon, bunutin. Sayang lang ang lupa, pampasikip siya. Hinahanap ng Diyos sa tao, mamunga. Kailangan tayo maging mabunga, masagana. Merong mga dapat tulungan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa mga dapat, lalo mga magulang natin at sila yung mga may edad na. Mga kamag-anak nating sobrang mga bata pa. Pero yung mga tamad, yung mga batugan, binibigyan mo pa ng sustento ng panigarilyo, pang bisyo, magagalit ang Diyos niyan. Dapat tikisin ng mga ganyang tao. At kung sakaling magutom, ay matuto magtrabaho. Huwag mga magulang, huwag niyong parusahan ang masisipag niyong anak. Nakikilan niyo ng kikilan para ibigay niyo sa mga tamad niyong anak. May mga anak kayo kung minsan na nagsisikap na gumawa ng pangalan, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Wala kayong ginawa kundi hingan ng hingan para ibigay sa mga anak niyong laging tinutubo sa mga presinto, laging kinukuha sa mga ospital at mga kung ano-anong lugar. Why punish the good for the sake of the bad? We are sending wrong signals to the children that it's all right to be like that.
At marami po mga pamilya ganyan. Kung sino yung kaisa-isa o dalawang matino, kung sino yung konting nagsisikha ay naghahanap buhay, yun ang dinadaganan ng lahat. Is that justice? Is that godliness? No. Yan ay isang sasamantala sa kabutihang loob, at iyan ay isang pagpapahirap sa dapat na taong binibigyan ng gantimpala at pagkonsinte sa gumagawa ng mali. So meron po tayong mga kahirapan na hindi natin kayang kontrolin, ipasa Diyos. Pero yung kaya natin, lalo't may kinalaman ng ating ugali at asal, kailangan ng lahat ng pagbabagong loob. Kung hindi kayo yung mahirap na pinag-uusapan, pero kayo naman yung pinipitasan ng mahihirap sa paligid nyo, you must know how to behave. You must learn to say no, and you must reward good work and punish evil work. Yan po ang hinihingi ng katarungan ng Diyos. At nawa sa pagbabagong loob ng bawat mamamayan, ay magbago ang ating mga institusyon, maging ang estado, maging mga tagaloob at tagalabas, matutong paghirapan ng kanilang kakainin, huwag kikilin sa mga nagsisipag at nagpapagod, sapagkat itong kalooban ng Diyos na walang maging maralita. Ang lahat ay may pananagutan. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa ngalan ng aming bayan, sa ngalan ng aming mga pamilya, ng aming lipunan, sa ngalan ng aming mga individual na sarili. Siyasatin mo po kami kung anong kontribusyon namin sa kahirapan sa aming paligid, lalong-lalo na sa loob ng aming tahanan. Ipakita mo po sa amin ang aming mga pangit at masasamang ugali, at nawa, Panginoon, ito'y aming isuko sa inyo at ng mapagbago. Walang imposible sa inyo, O Diyos. Ituro mo sa amin kung may mga pagkakamali sa mga nakaraang henerasyon, ito mga bata pat pinalalaki, palakihin na sa tama, to reward good and punish evil. Ituro mo sa amin, Panginoon Lord, na hindi namin dapat pagsamantalahan ang mga mabubuting loob, kundi suklian namin ito ng ibayong pagsisikap. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, at kung meron tayo mga dapat ipanalangin, maaaring sarili natin, magulang, anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, mga katrabaho, mga employer, mga empleyado, ilapit natin sa Panginoon. Sa paglapit natin sa Kanya, sa pananalangin, sa pananalig, at sa paggawa ng itinuturo ng Biblia, makakaahon ng marami sa kahirapan. Magbulay-bulay sa ilang saglit ng katahimikan.